Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Kaalis lamang po nung may-ari nito, hindi kasi nakaparada ng maaga dito sa loob kaya hindi ko pa ma-scan. So ngayon, na-scan ko na po. Nakita ko na yung problema ng sasakyan nyo. Ang sabi po kasi ni Sir Ronald, ito daw pong Mitsubishi Estrada na to, kapag ka bumabiyahe at tumatakbo, maayos na maayos ang takbo niya. Pero kapag na minor ka or na stop ka ng matagal na naka-minor, ay nawawala na po yung power kapag umabante. Tapos ang sinasabi niya, ang gagawin daw po nila, papatayin muna nila yung susi at saka i-start ulit at okay na po kaagad. Bumabalik na yung power. Wala na hong ibang problema. Sabi ko nga kay Mr. Madrigal, sabi ko possible po dyan, mga sensor lang po dyan or yung pong SCB. Kasi po yung SCB po ng mga Mitsubishi, itong mga ito, ay naka-normally open po yan. Kahit hindi mo yan lagyan ng power supply, yung nakasaksak na kuryente doon sa ECB, naka-open talaga yan. So dito ang nangyari, ang na-scan ko, may problema po yung SCB. Ito po, pakita ko po sa inyo. Lapit ka. So ito po yung mga fault codes na nakita natin. Meron siyang problema dito sa SRS, sa e-tax, pero ito yung ECM. I-click ko po ito, pipindutin ko to, makikita nyo po kung ano ang problema niya. P0089, suction control valve stuck. So, yung kanyang suction control valve ay umi-stuck. Kaya pag halimbawa naka-minor ka, no? Tapos medyo lumiliit na yung dinadaanan ng fuel dahil yun nga yung daanan ng fuel, yung suction control valve na yan, yung SCB na yan. Kaya pagka pinapatay mo ang engine mo, siya yung nagtatrabaho para i-shut off niya yung akyat ng fuel. Ito po, umi-stuck up siya. So yung sinasabi po ni Mr. Madrigal, tama po yun, na kapag matagal siyang naka-minor, ay nawawala na yung power kasi lumiliit na yung daanan ng fuel para umakyat dito sa common rail kasi nga nagloloko na yung kanyang SCB. So dito po, matik na, magpapalit tayo ng suction control valve at wala na pong problema si Mr. Madrigal. P0089. Dito po kaya medyo nalilito yung iba kasi nga po wala pong lumalabas na check engine dito. Wala kang makikita na check engine, anything na mag-a-appear dito sa iyong dashboard, pero meron siyang problema. At ito nga po yung suction control valve, P0089. Kaya kung ma-experience nyo po ito, katulad po nung sabi ni Mr. Madrigal, na bumabiyahe sila, mai-stop sila, medyo 10 to 12 minutes daw, kapag nakatraffic silang ganon or nagpahinga sila 10 to 12 minutes, ayan na, naglo-low power na siya at hindi na ho talaga makaabante. Ang gagawin nila, papatayin nila yung susi para ma-refresh yung SCB, tapos start ulit, ayun na, gumagana na po. Kaya lang, meron pa po tayong problema, mayroong kayong leak ng langis. Sabi nyo nga po sa akin, malakas magbawas ng langis ito, nagdadagdag kayo, at hahanapin po natin yon. Pero dito may nakita na ako, may tagas kayo dun sa EGR. Ito, pakita ko po sa inyo. Medyo parang napapabayaan lang yung Estrada na to. Kasi puro kalawang din po oh. Kalawang, kalawang. Tapos kalawang yung wiper niya oh. Medyo napapabayaan, baka ito ay walang garahe. Sayang naman. Ang gandang makina pa naman ito, ang gandang sasakyan po nito. Ngayon, ito po, Mr. Madrigal, ang lakas po ng tagas ng langis nyo po dito. Ayan o. Hindi po kasi normal na ganito ang kondisyon. Ayan o, langis dami o. Hanggang doon o, may tilamsik na nga doon. So yan po yung aayusin natin. Kailangan mawala yung tagas dito. Kaso ang problema, saan galing yun? Yung langis na yun. Yan ay pwedeng galing sa turbo. Bubuksan pa po natin yan. Or pwedeng galing sa breather. Kaya lang, nung tinest ko kanina, kung may blow-by po ang inyong engine, wala akong nakitang blow-by. Maganda pa, galing kayo sa malayong lugar. Diyan pa yata kayo sa Las Piñas, no? O basta malayo pa po kayo. Pagdating dito, mainit na mainit yung makina. Inangat ko itong sa dipstick na to. Wala naman akong nakitang blow-by. So, ibig sabihin, maganda pa yung makina nyo. Kaya ang duda ko rito, may problema kayo sa turbo. Yung shafting nito, yung impeller. Kaya po, i-check din po natin to para po malaman natin kung sa turbo po ang problema. Medyo basa-basa nga po dito sa hose niya. Ayan. I-check po natin yan mamaya. Kapag ka po maipapasok na natin dun sa loob. Ay nako, mag ganon. 1 apple a day keeps the doctor
away. Ayan. Oy, halika dito. Ikaw ang doktor. Halika dito. Ano na nakita mo sa Estrada? Ito po yung ano niya, nabago sa scanner, yung SCB. Opo. Ah, ito na yung SCB. Okay. Naku, mukha talagang ano eh, oh. Maduming madumi. Pero hindi na natin to lilinisin. Papalitan na po. Papalitan natin. Meron na akong bago niyan. Ito. O yan, Mitsubishi po talaga to. Ikabit mo to. Tapos i-scan nyo ulit. At tignan nyo kung wala na tayong mababasa. No? I-read mo ulit. O, ito. Bago to. O. Yan. O. Ito po, okay na. Wala na po kaming nare-read na may problema sa SCB na stock up. Pero ang ikinabit namin ay yung isang SCB po nung isang sasakyan dito, nag-test parts lang po kami para po malaman namin kung ano talaga ang problema. Kasi yung bago ko palang SCB doon ay hindi talaga sila match kasi maliit yung pinaka dulo niya, no? Dulo po. Oo, maliit ito. Ayan. So hindi rin po namin ito nagamit. So nag-test part po kami at ang kinalabasan nga po, ito po, wala na po tayong problema doon sa kanyang SCB. Ang naiiwan na lamang po ay itong TM can timeout not equipped. So, yung mga ganitong lumalabas, yung mga U something na yan, na mga error codes, huwag nyo masyadong papansinin yan. So, ito okay na to, pero kailangan tayong bumili ng original na SCB para po mailagay na rin po dito sa Mitsubishi Strada. At ito po yung ating mekaniko. Ayan, magaling na po yan. Batiin mo na yung anak mo, dali. Okay, mga kapatid, puntahan natin ngayon yung ipinakita ko po sa inyo sa vlog kahapon, yung crosswind na sira yung computer box. Ano po, talagang sira po talaga siya, kaya pupuntahan natin doon, ipapakita po namin sa inyo kung paano ginawa yan nung isang technician natin, yung ating electrician na si Jaime. Tara, puntahan po natin. Okay mga kapatid, yari na po itong Isuzu Crosswind po na ito. Nasira ang kanyang transmission control module. Ito po yung binlag ko kagabi, kahapon. Sabi ko nga, dahil sa ang nakukuha naming voltahe ay lampas sa 5 volts, 7.8, 7.9, minsan umaakyat pa ng 8 volts, hindi po ganun ang design ng mga transmission po ng Isuzu Crosswind. Talagang doon sa TPS, yung isang terminal po doon ay 5 volts, tapos yung kabilang dulo ay negative yon, ground yon, at yung gitna, yun nga yung papunta sa module. Kaya sabi ko kahapon, sira ang computer box niyan. At ito na nga po yung computer box nito pong Isuzu Crosswind. Sira na po ito. Ngayon, para maipakita ko po sa inyo na okay na po yung problem nito na check trans dahil nga yung kanyang TPS ay hindi man lang ma-i-adjust. Wala, nahihirapan kaming i-adjust dahil nga sira nga yung kinakabitan ng TPS. Ito pong transmission control module. Ngayon, ipakita namin sa inyo, ito, kapag in-on ko po ito, papakita mo dito, ayan. Ayan, i-on ko po, i-ilo po yung check trans niyan. Ayan, check trans, mamamatay siya. Tapos hindi na siya dapat magbiblink pa ng magbiblink. Yan po yung normal na operation po nung transmission ito. So kapag ito ay in-start natin, ulitin natin, i-start ko, balik mo rito yung camera, i-start ko na siya. Okay. Ayan, i-ilaw yon, tapos mawawala po yan. Samantalang kahapon, kapag in-on po natin, ay yung kanyang check trans ay ilaw lang ng ilaw. Ilaw ng ilaw. Ngayon, ayun po yung isang computer box o TCM na inilagay namin. Nanghiram muna po ako doon kay Goldie para po ma-check talaga namin kung sira yung kanyang transmission control module. So, ayun na nga po talaga, sira po talaga. Dahil ang inilalabas niyang voltahe ay 8 volts, dapat po ang ilalabas niya ay 5 volts din. So, okay na to. Yung ating technician, pakita mo yung technician natin. Ayan, yung electrician namin. Tsinagaan niya talaga na ayusin pati mga wiring harness. Kasi sabi ko, hindi siya dapat basta-basta masisira eh. Kasi ito pala ay may history Ito mga kapatid. Huwag po kayo magpapagawa doon sa gumawang mekaniko nito. Ito ay may history. Nalaman ko lang, wala namang kinalaman dito sa problema sa transmission na ito raw ay kapag ginagamit nila, minsan ayaw umabante, mahinang-mahina ang kanyang abante at namamatay pa, bumabagsak ang minor. So dinala ngayon doon sa mekaniko na yon, at ang ginawa ng mekaniko na yon ay bumili siya ng high pressure pump. At yung high pressure pump na yon, idinugtong doon papunta sa injection pump. Sabi naman ng may-ari nito, kausap ko siya kanina, tuwan-tuwa daw siya dahil ang bilis daw talaga nung kanyang sasakyan.
Yun nga lang, medyo mausok din kasi sobrang lakas talaga nung pumapasok na diesel doon sa kanyang mga injectors. Ginawang ginawang parang yung gasolinang engine. So parang ganon, ang lakas ng buga ng high pressure pump, kaso ang lakas din sa diesel. So hindi rin nagtagal, sumabog daw yung mga hose. Kasi syempre yung mga clamp niyan may hina lang eh. So sumabog yung hose na yon, nako, napuno ng diesel yung engine bay, buti na lang hindi nasunog. At ipinatanggal niya, mula doon noon ay nagka-problema na yung kanyang transmission, yun nga check trans na yon. Pero sabi ko, wala pong kinalaman yun doon. Pero doon sa gumawa sa'yo, nung ganong style na nilagyan ng high pressure pump, yung injection pump na yon, sabi ko, wag ka na ulit magpapagawa doon. Maling-mali po yun. So ganito, para talagang malaman natin kung sira yung TCM na to, Jaime, pwede bang bubunutin mo lang yung sakit tapos ibalik mo to yung sa kanya? Sige po. Titignan ngayon natin kung talagang hindi nagche-check trans. Pero teka muna, isang beses pa. Okay, isang beses pa. Pakita muna natin. Walang putol ang video natin. I-on ko to. Ayan. Ilaw ang check trans, mamamatay. Yun. So dapat hindi na siya magpapatuloy na mag-check trans. Sige Jaime, isang mabilis lang. Tanggalin mo yung module. Sige, patayin mo. Ayan, habang tinatanggal ni Jaime, ay magsasalita ako ng konti. Ayan. Ingatan nyo yung mga ganitong klaseng mga transmission control module. Kasi malamang, baka lang, nung nagkakalikot, yung naglagay ng high pressure pump, baka lang to naghahanap siya ngayon ng kukuhanan ng supply, yung kanyang pump. Dahil iyan po ay hindi pwedeng palaging nakarekta. Dapat yan ay may relay din. Baka kumuha siya ng kuryente dito sa mga nasa ilalim na yon at nadali niya yung papunta doon sa TCM. Pero malayo rin kasi sana malayo rin talaga. Okay. Hindi sana magkakaganon. Okay na? Okay na po. Okay, ito, tignan nyo ngayon. Walang puto lang ating video. Tignan natin kung ganun pa rin. Hindi, pakita mo muna yung TCM. Ayun. So, ayan yung TCM. Ayan yung original. Ito yung galing kay Goldie. Okay? Ayan. Yun ko na. Check trans. Dapat mamatay siya. Ayun, So, talagang may problema po yung kanyang TCM. So, done na po tayo dito. Kailangan lang makabili ng TCM at pagka na ikabit na yung TCM na mabibili natin, ikakalibrate lang natin yung position ng TPS at okay na po itong Isuzu Crosswind po na ito. Ito pong Mitsubishi Estrada na to, nakalinya talaga to para gawin naming ang aircon ay electric aircon. Electric aircon. Kaya lang ang isang electric aircon ay tumatagal sa amin ng halos 1 buwan kapag po kami ay gumagawa nun. Kasi nga maraming conversions. Conversions doon sa mismong alternator. Kasi yung isang Honda CR-V, ang ginawa natin dito, ilang baterya to? 2 po, sir. Oo, 2 baterya. Opo. Tapos, ilan ang alternator? 2 rin po. 2 rin. Oo, kasi hindi kami pwedeng magpalit ng malaking baterya, walang paglalagyan. Opo. Ngayon, pagka naman doon sa, magsama sila, doon sa 2SM na baterya, hindi po kinakaya nung alternator kahit 110 na kasi yung nai-store, na-charge na battery doon sa, na-charge na current doon sa bateryan 2SM ay hindi sapat para paganahin niya lahat. Yung kasama na yung aircon, tapos lahat pati yung, yung sa load nung So kapos. Kapos. Ngayon, ang ginawa natin, 2 baterya, ilang SM para doon sa aircon? 2 SM po, sir. 2 SM. Tapos yun doon sa engine, sa engine, 2 SM yung original. 2 SM. So 2 SM ang inilagay namin. Opo. Na-test drive ba? Opo, sir, 2 ikot po. Nagpaikot-ikot kayo sa traffic. Opo. Hindi na nagkakaroon ng problema. Opo, sir. Ganun po ang nangyayari. Ngayon ito, nung dumating po yung CR-V na yon, na electric aircon, mamaya videohan mo Glenn, nandoon kasi sa parking. Sumabay ito, mga ilang araw lang dumating na to. Sabi ko sa may-ari nito, baka pwedeng iuwi nyo muna dahil meron pa kaming ginagawang isa kasi one at a time lang po kaming mag-convert ng electric aircon kaso gusto nung may-ari iwan na para maisunod na kagad, umabot na po ito ng 1 buwan. 1 buwan na. Sabi nung may-ari, baka pwedeng tignan mo na lang yung dati kong aircon kasi nabibisit na raw sila dahil pabalik-balik sila sa aircon shop, nawawala palagi yung preyon. Oo, kung ano-ano na raw yung pinalitan, nawawala yung preyon. Paano hindi mawawala yung preyon? Yung hose nyo matigas pa sa sa kahoy.
Tingnan nyo, oh. Sobrang tigas ng hose. Oh, ayan, oh. Ito yung nakakabit doon mismo sa compressor. Ngayon, dito siya nagkaroon ng leak. Dito sa pinaka-pagkaka-crimp sa kanya. Nagkaroon ng leak Mayroon dito. siya dito, sir. Oo. Tapos dito po yung pinaka-hose niya ito, hindi kasi makikita dito po. Mayroon na po siyang mga Meron na ring mga lumalabas na ano na na pressure. Kasi nagpasok tayo ng pressure eh, di ba? Oh, ganun kasi hindi basta yung babacuum ka lang. Dito nagpapasok kami ng mataas na pressure din. At magli-leak test kami, lalagyan namin yun ng sabon. Bumula ba? Opo, sir. Halos Oo. buong hose na yan. Yung buong hose na yan. Opo. Itong hose na to, ito po yan, oh, bago. Oh. Ito mga kapatid. Oh. Ayan, yan yung bagong hose na yan. Kaya ito, na-crimp na po namin. Dito na po kasi kami nagki-crimp. Meron kaming crimping machine po dito. May crimping tools pala kami. Ayan. So ito, ayos na to. Opo, sir. Malamig na. Malamig na. Oh, doon po sa may-ari nito. Balik na po sa dati. Oh, doon po sa may-ari nito, sabi mo naman kung maayos yung original mong aircon kahit hindi na yung electric aircon, inayos ko na. At kasama nga si Kuya Jaime, siya yung technician natin. Hose lang ang naging problema mo. Ade maliit lang pala babayaran nito. Opo. Ha? Pinalitan na rin natin, sir, nung cabin filter madumi. Oo, tapos siyempre nag-recharge ka, nag-reprocess tayo. Tinanggal natin yung mga lumang refrigerant. Hindi po Freon na, wala na po yung Freon. Refrigerant na po yan, 134A. So pinalitan na yung refrigerant lahat at naglinis tayo ng linya. At kasama nga po ito. Yung pinagputulan kasi nito, hindi na namin makita. Siguro kung saan nahulog doon. Yung hose nyo po kasi talagang sobrang tigas na at may leak na. So okay na yung aircon nito. Ipinapakita ko lamang po sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon okay lang sana magkabit tayo ng electric aircon, kaso matagal po talaga masyado. Ito okay naman ang aircon niya. Okay na po. Oh. Wala nang problema, so balik po yan sa dati. So may-ari po nito, isara mo nga para makita no may-ari. Sige, baka mamaya sabihin niya hindi yan yung kanyang estrada. O yan. Ayan, yung may-ari po nito, nakalimutan ko lang ang pangalan, diyan po sa lokal ng Cubao. Dati pong PD po dyan, ayan, kapatid din po. Ito po yung kanyang estrada. Tapos na po ang estrada nyo, pwede nyo na pong kunin anytime. Tumawag lamang po kayo doon sa opisina kay Jamie para po maayos na po ang billing po nito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans at maging dito sa shop. Patuloy pong dumarami ang mga nagpapagawa po sa amin. Sana po nakakatulong po kami maging yung aming mga videos, yung aming mga DIY tips para maalagaan nyo po ang inyong mga sasakyan. Tulad po sa nangyari sa Crosswind po na ito, marami pong may mga ganitong sasakyan na automatic. Kung ma-experience nyo po yung mga ganong problema, ay madali nyo nang ma-check or ma-DIY ang inyong mga sariling sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.